Good afternoon, everyone. Let us all start the matrimonial ceremony. For the first part of this wedding celebration, ladies and gentlemen, let us all welcome the candle sponsors. Let us all welcome also our officiating minister. Pastor Cosme Junior Tobias. Ladies and gentlemen, let us all welcome also the best man. Let us all welcome, ladies and gentlemen, this afternoon, the ever-supportive and loving parents of the groom. We have also, ladies and gentlemen, the Bible sponsor. Again, let us all welcome the Bible sponsor, the coin sponsor, and the veil sponsor. And of course, ladies and gentlemen, let us all welcome our groom. Ladies and gentlemen, our groom, palakpakan po natin, Josiah David Domingo Jose. Again, ladies and gentlemen, let us all welcome the Bible sponsor, the coin sponsor, and the veil sponsor. Ladies and gentlemen, let us all welcome also our ring bearer. The veil sponsor also. Ladies and gentlemen, let us all welcome our veil sponsor. Ladies and gentlemen, let us all welcome also our card sponsor. And ladies and gentlemen, this first part of this wedding celebration, let us all welcome our distinguished set of our sponsors.
Let us all welcome, ladies and gentlemen, our principal sponsors. Let us all welcome also, ladies and gentlemen, the other sponsors. You may now take your grand entrance. Ladies and gentlemen, let us all welcome also our secondary sponsors, the groomsmen and the bridesmaid. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Flower Girls. Ladies and gentlemen, let us all welcome once again
our flower girls. But now, of course, ladies and gentlemen, let us all welcome our maid of honor. But also, ladies and gentlemen, this first part of the celebration, let us all welcome Joshua David. But now, ladies and gentlemen, let us all welcome ladies, friends, and guests, the ever-supportive and loving parents of the bride. Ladies and gentlemen, may I request everybody to please rise. And let us all welcome, ladies and gentlemen, for this afternoon wedding first part of the celebration, our bride, Annalyn De Leon. Let us remain standing. Good afternoon, brethren. We are in the house of the Lord, for he said that if two or three gathered in his name, he will be in the midst of them. So let us give reverence to our gathering, for where God's presence is, the place is holy. May I ask, who bring this woman to be given as the legal wife of this man? Sino po ang nagbigay ng kapahintulutan na ang babaeng ito ay maikasal sa lalaking ito? Pakitaas ang kamay. Palakpakan po natin ang mga magulang ni Annalyn. Brethren, the book of Genesis tells us that a man leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one flesh. When the parents agrees to give his daughter, he is endorsing the biblical principles and giving his consent to his daughter's marriage to this man. By this agreement, the parents willingly forfeit the primary place that he and his wife have had in their daughter's life.
Simula po sa araw na ito, ang inyong pong prime responsibility ay isinasalin niyo na po kay Josiah bilang magiging asawang lalaki ni Annalyn. Nangangahulugan po that you willingly forfeit the primary place that he and his wife have had in this daughter's life and give his blessing to the marriage of his daughter and her soon-to-be husband. Let us call Eyang and Nikki to the reading of the scriptures. First Corinthians 13, verse 1, If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a sigong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Or rude, does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Let us pray. Our Heavenly Father, I come to you in the presence of these witnesses as I join together Josiah and Annalyn in the holy bonds of matrimony as they affirm their love and respect and faith and bow to each other. I pray that you will be in their marriage, making them one and blessing their commitment to stay with each other. I ask all this in the loving name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, please. Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God and in the presence of these witnesses as I join together Josiah and Annalyn in the holy bonds of matrimony. We are witnessing the miracle of God's love and the power of the Holy Spirit working in their hearts. Marriage existed from the beginning of human history. It is the sanction of heaven. Having been instituted by God and honored by Jesus of Nazareth, it should have the approval of all. Creation. Adam the man was first formed, then the woman. The first state that the woman was created for the man, thus setting forth the humility, modesty, gentleness that should characterize the woman. Sa inyong dalawa, Josiah and Annalyn, good relationship never stop growing. Like fine wine, they get better with age. Groom and bride, you come to express your love and bow for each others. No marriage is perfect. Remember that. Both of you will labor and work together to keep on your relationship an ongoing success. As you continue your faith journey together, I ask you to please remember this advice.
Let your love be stronger than your anger. Learn the wisdom of compromise, for it's better to bend than to break. Believe the best of your beloved rather than the worst. Give each other the love you bestow in your courtship day, and saying you love each other daily. Pwede po bang ma-request na tumayo ang mga sponsors, mga ninong at ninang? Palakpakan po natin sila, mga ninong at ninang. Ninong at ninang, you are all here to be a witness of the miraculous union that will take place between Josiah and Annalyn. Your presence today carries with it enormous responsibility towards this couple. As sponsors, you have the moral obligation to support and contribute in any means to preserve the relationship. In case there is a danger of breaking up, constructive instead of being destructive. Higit sa lahat, may you always remember Josiah and Annalyn in your prayer, continually lifting them up to the Lord for His guidance. May our good Lord bless all of you for accepting the invitation to bless the union by your presence personally and by your sponsorship. Thank you very much. You may now be seated. Pakitayo itong dalawang ito. Sige, tayo kayo. Tapos dito, pwede munang bitawan ng flower. Dito kayo. Sige. Be careful. Maghawak kamay. Ayan. Josiah and Annalyn, may I address myself to you. This is the day that the Lord has made. May I remind you that you must enter this relationship with all your spirit, heart, and soul. I therefore charge you that if any one of you knows any legal valid reason why your marriage should not be consummated, let it be known now. For we know that marriage done under duress or compulsions does not carry with it the blessing of God. Kung meron kayong kaalaman o mga dahilan na ang kasalang ito hindi pa dapat matuloy, ay sabihin na ngayon. Siguro maghintay tayo ng mga 10 minuto, baka may dumating na tatanggi sa kasal na ito. Okay ba sa inyo? 10 minutes? Sige daw. Hindi, tuloy na natin. Biro lang. Okay. So, tunay nga po na ang kasalan, ito ay binibiyayaan ng Panginoon. Katanungin ko to si Josiah. Josiah, tinatanggap mo ba si Annalyn habang hawak mo ang kanyang kamay bilang iyong magiging legal na asawang babae at may taimtim na nangangako na may katapatan mong gagampanan ang iyong tungkulin bilang asawang lalaki? Iingatan, igagalang at mamahalin kung paano minamahal ni Kristo ang kanyang simbahan. Mananatiling sa kanya lamang habang kayo'y nabubuhay. Ano ang iyong katugunan? O, Pastor. Ayan. Palakpakan natin si Josiah. Mahina daw, dapat lakasan. Opo, Pastor. Tinatanggap mo ba, Annalyn, si Josiah habang hawak mo ang kanyang kamay bilang iyong magiging legal na asawang lalaki at taimtim na nangangakong ikaw ay magiging mapagmahal at tapat na asawang babae at mananatili sa kanya labang habang kayo'y nabubuhay? Ano ang iyong katugunan? Opo, Pastor. Yan, palakpakan natin si Annalyn. Binabanggitin mo to habang... Sige. Sabihin mo, ako si... Sige. Ako si... ano pangalan mo? Hello? Yan. Josiah, David. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Pangalan niya, no? Annalyn. Yung kamay mo, habakan mo na lang yun. Bilang aking legal na asawa, Hello. Bilang aking legal na asawa, magiging kaisama sa lahat ng bagay na darating. Magkasama tayong lalakad sa landas ng buhay. Ngayon at magpakailanman. Sa kaayusan o kaguluhan man, sa kasaganaan o kahirapan.
sa kasakitan o kalusugan, iingatan at mamahalin ka habang ako'y nabubuhay. Sabihin mo, ako si Annalyn. tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Para tingnan mo, sino yung tinatanggap mo? Tinatanggap kita, Josiah David, Bilang aking legal na asawa, bilang aking legal na asawa. magiging kaisa mo Magiging kaisa mo sa lahat ng bagay sa lahat ng na bagay darating. na darating. Magkasama tayong lalakad Magkasama tayong lalaki sa landas sa landas ng buhay ng buhay, ngayon at magpakailanman. ngayon at magpakailanman. Sa kaayusan Sa kaayusan o kaguluhan man, o kaguluhan man, sa kasaganaan sa kasaganahan o kahirapan, o kahirapan, sa kasakitan sa kasakitan o kalusugan, o kalusog, iingatan iingatan at mamahalin ka at mamahalin ka habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Okay. Palakpakan natin itong dalawang ito. Tawagin ko po ang ring sponsor, please. Yung sing-sing na po. Sing-sing, ring. Down through the years, marriage had been existed with symbols that had come from the living past. Foremost among these is a ring. It reflects the character and attribute of God, that God from the beginning of time has put love in the hearts of men. In placing this ring on your finger, you are not only expressing your eternal love for each other, but you are affirming that God is love. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Yung infinite God na may kakayahang magmahal sa mga taong kagaya natin, is the same kind of love na binibistow niya sa puso ng mga mag-asawa upang magawa nilang magmahalan sa bawat isa. Ikaw, Josiah, bilang magiging asawang lalaki, isusuot mo ang sinsing na ito sa kanyang palasinsingan habang binabanggit mo ang bagay na ito. Sige, susuot mo sa kanya. Ako si Hello, ayun. Josiah David, ibinibigay ko binibigay ko at sinusuot ko sa iyo at ang sinsing na ito sinisik na ito. at aking pinapahayag Aking pinapahayag sa harap ng Diyos at ng mga saksing naririto at sa mga saksing naririto na ikaw na ang babae ang babae nais kong maging legal na asawa nais kong legal na maging asawa. at ako naman sa iyo At ako naman sa iyo ay magiging tapat ay magiging tapat at mapagmahal na asawa. at mapagmahal na asawa. Ipinapangako ko Pinapangako ko ang aking hindi magmamaliw hindi na pagmamahal at paggalang at paggalang kalakip ng aking taos-pusong panalangin. kalakip ng aking taus-pusang panalangin. Okay. Sige. Susunod mo sa kanya. Habang binabanggit mo yan, ako si Ako si Annalyn.
ibinibigay ibinibigay at sinusuot ko at sinusuot ko sa iyo sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito at aking ipinapahayag at aking ipinapahayag sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng mga saksing naririto at mga saksing naririto na ikaw na ikaw ang lalaking nais kong maging asawa na ikaw ang lalaking nais kong maging asawa at ako naman sa iyo at ako naman sa iyo ay magiging tapat ay magiging tapat at mapagmahal at mapagmahal na asawang babae. na asawang babae. Ipinapangako ko Ipinapangako ko ang aking hindi nagmamaliw ang aking hindi nagmamahal na pagmamahal na pagmamahal at paggalang, at paggalang, kalakip kalakip ng taos-pusong ng taos-pusong pananalangin. pananalangin. Sige po, isuot mo na sa kanya. Ang singsing na iyan ay sumisimbolo ng inyong pagmamahalan sa bawat isa. I charge you to be to the truth to the vows that you have said, and you condition and larger responsibility. It is only by performing the duties and fulfilling obligation of new relation that a true lasting happiness could be found. Josiah, ano pa ang gusto mong sabihin kay Annalyn? Sabihin, yun, ipapangako na, mamahalin kita. Yun lang. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin din kita. Pati si JD, lagi kitang aalagaan kayong dalawa. Yun lang. Okay, please, Vale, may call Vale. Sponsor. Yeah. Salamat po. Bagong po tawagin ang chord. Ang belo po ay sumasagisag sa pagiging isa ng dalawa, sa pag-aasawa, sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din po ito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Hosea, pakitingnan mo ang iyong misis. Tuti, yeah. Oo. Pagpapasakop ng isang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailan pa man. Please, na-chord. Habang ay kinakabit po ang cord, nang sabi po dito ay isang sagisag din po ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon o cord na hindi mapapatid ang kanilang pagmamahalan habang sila'y nabubuhay. Ito ang simbolo po ng inyong pangakong magmamahalan habang kayo ay nabubuhay. Nangangalay na, Kuya Joshua? Oo, sandali lang yan. Okay. Joshua? Hosea? Josiah.
Ayan, mga gising mo sila. Ayan. Ang pag-aasawa ay hindi po biro. Na kaning isusubo at pagkatapos na paso, iluluwa. Ang pag-aasawa po ay mayroong dalawang hinati sa dalawa. Ito po yung asa at awa. Kapag nalulungkot at kailangan ng, tingnan mo ang iyong asawa. Okay, si Annalyn. Kapag nalulungkot, siya ay iyong tutulungan. Ibig sabihin, wala siyang ibang aasahan kundi ikaw. Kaya asa. Okay? So, kailangan niya rin ng awa, Annalyn, pag siya rin ay mayroong kailangan sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ho po pwedeng paghiwalayin ang salitang pag-aasawa. Kaya lang, may problema. Meron pong problema na kapag ito ay pumasok ang isang matinding pagsubok at humantong sa hindi maganda, dumarating po yung puntong nagiging sawa. Bawat isa, nagsasawa na. Pero hindi po yan ang dahilan para huminto po yan. Kaya meron pong 4 na haligi para maging matibay ang pagsasama ng mag-asawa. Una, 4 na R, kaya Hosea, responsibility. Hindi lang si Mrs., hindi lang si Mr. ang merong responsibility. Dapat 2 po kayo. Okay? At yung pangalawa na R is respect. Kailangan nung respetuhan. Pagrespeto po. Yan ang isang haligi na kailangan o pundasyon ng isang mag-asawa. And then yung pangatlong R is restore. Kailangan po natin yan, sir. I-restore ang bawat isa kapag nanghihina. Hindi lang si Mrs. o hindi lang si Mr. At ito pinakamaganda ho sa lahat, romance. Hindi lang sa umpisa, matamis, nagmamahalan hanggang sa sila'y magkaedad. Hanggang sa hindi lang yung kamay, Kuya Hosea, hindi lang ngayon hinahawakan. Hanggang sa magkaedad, kailangan hawak kamay. Matamis pa rin ang pagmamahalan ng bawat isa. 4 na R, Kuya Hosea. Annalyn. Hosea. Okay. Josiah. Oo, tumama din. Ayan. Buti na lang nandyan ho kayo. Paano na? Okay. So, foundation of marriage. At hinihiling po natin, hindi po kumpleto ang sangkap po ng ating pong mga kailangan sa pag-aasawa. Hinihilingan po natin ang Bible, ang Biblia, please. Pakiabot po. Ang Bible po ay simbolo na kung wala po ang salita ng Diyos, Kuya Josiah, David, kinumpleto ko na. May David pa. Annalyn, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Awit 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Liwanag po ito, tanglaw. Salita po ng Panginoon. Okay? So ito ang salita ng Diyos. Pwede ipatong nyo ang inyong kamay. 2. Yan. Okay. Panginoon, pinagtitibay po namin ang salitang ito na maghari sa kanilang buhay pamilya, na ikaw ang sentro ng kanilang pagsasama. Ang salita mo, ang siyang maghari, ang pagpapala, ang basbas ng Banal na Espiritu Santo ay kanilang maranasan ang patnubay ayon sa iyong kalooban. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Say amen. Amen. Okay. Last but not the least, hindi po kompleto ang mga sangkap. Kailangan po natin ng aras, please. Sir, sandali lang po. Pakibukas po, baka hindi ko kayang buksan.
iniwanan niya. Napakahigpit ng tali. Ang aras po ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari nilang dalawa, hindi lang ng babae, sa kanilang dalawa. Okay? Ito rin ang isang pangako, Josiah, David, and Annalyn. Josiah, okay. Katunog din po parang okay na yon, okay? At buong pagsisikap, nabubuhayan niya ang babae. Kuya Josiah, pakibigay mo dahil siya ang treasurer mo. Hindi, pera lang, hindi kasama yan. Okay, ibig sabihin, iaabot po niya ito sa kanyang magiging asawa. Okay? So, hindi naman nangangahulugan, Annalyn, na ikaw ang may-ari. Pareho kayong nagmamay-ari. Kaya lang, ikaw yung katiwala. Iingatan mo ang pinaghirapan o biyaya ng Diyos na galing sa iyong asawa. Pakibigay mo, sir. Ayo. Kompleto ho ba? Oo. Walang bawas, walang kulang. Walang 10%. Oo. Walang babawasan, sir. Kailangan kompleto. Yun ang sabi ng Bible. Para ang blessing ng Lord tuloy-tuloy. Hindi putol-putol. Okay? So, ganun po ang prinsipyo ng Bible. Kailangan ibibigay po lahat sa asawa. Okay. Sir? Sige po, sa communion. Tawagin natin si Brother Arden. Please, come. Tsaka si Candy. Ito yung first communion bilang mag-asawa. Ibigay po sa ito. Aking 20 na. Sige. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, in the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." You may eat the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." You may drink in the cup. May I now request the court sponsor to please remove the cord now. Then the veil. Christ himself declares as the light of the world. Whoever follow him will never walk in darkness, but will have the light of life. The candle that you see in the center symbolizes Christ.
Josiah and Annalyn, I would like to remind you that the success and failure of your marriage depend on how much you involve Christ in your marriage relationship. Ang tagumpay ng pagiging mag-asawa o relasyong mag-asawa ay nakadepende kung ang Diyos ay sinasama nyo at nararapat siyang nasa gitna, nasa sentro ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Nais ko na alalahanin nyo ang araw na ito na ginawa ng Panginoon para sa inyo upang kayo ay pag-isahin. Hawakan ni Josiah isang kandila and then kay Annalyn naman yung isa. Medyo mabigat yan ha. Sige. Hawakan mo. Sa buhay mag-asawa ay hindi naiiwasan ang pagsubok, lalo na you're growing together. Marami kayong madidiskubre sa inyong pagsasama na magkaminsan ang lalaki sa kanyang responsibilidad bilang lalaki ay napapagod, kasama na rin ang expectation na tataguyod niya ang kanyang pamilya. Josiah, sa panahong ganon, ito ay nagsisimbolang kandila na parang naupos, nawala ng sindi. Sige, pakihipa ng kandila mo. Subalit, alalahanin mo ang araw na ito, binigay ng Diyos sa iyo si Annalyn upang maging kasama mo sa iyong buhay. Sa anumang pagsubok na iyong pagdaraanan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang iyong asawang babae. Sige, pakisindihan mo ang kandila mo sa magitan ng kandila niya. Sige, bayaan mo lang tumulo. Okay lang yan. Hinabi na lang natin yung ano. Sige, Annalyn, pakihipa naman yung kandila nyo. Ganon din, Annalyn, bilang asawang babae, alam natin na may mga pagbabago at responsibilidad kang katuwang ni Josiah sa pag-aalaga. Sabi nga ng pangako mo, pag-aalaga sa inyong baby, kay JD at kay Josiah. Subalit may kapagura ng lahat. Alalahanin mo po sa oras na ito, sa araw na ito, pinagkaloob ng Diyos si Josiah sa iyo upang maging katuwang mo, kasama sa buhay at tunay na lalakad sa landasin ng pananampalataya. Nagiging kalakasan mo si Josiah at wala nang ibang pagmumula ng kasiyahan kundi siya lamang. Sige, pakisindi ang kandila na yan. Tapos punta kayo doon, sindihan nyo yung kandila, yung nag-iisa na yun. Ayan. Ang hiwalay na kandila ay nagpapakita na magkahiwalay na buhay, subalit ngayon sa pagsisindi nila ng nag-iisang kandila, ito ay sumisimbolo ng kanilang pagiging isa na sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng bawat isang nandito ngayon. Tandaan nyo na ang kandila na yan ay sumasagisag na si Kristo ang inyong kasama sa inyong buhay. Sige, pwede nyo ng sindihan. Ipan nyo na yung kandila nyo. Tag-isang kandila. Ayan. Simula sa araw na ito, Josiah at Annalyn, ang kandila na inyong hawak ay sumisimbolo ng inyong iisang buhay na sa harapan ng Panginoon. Higit sa lahat, tandaan nyo na si Kristo ang sumisimbolo ng liwanag na iyan. At kung kayo mananatiling lumalakad sa kanyang kalooban, ang pagpapala ay aasahan yung susunod sa inyong mga buhay. I charge both of you to be true to the vows that you have made to each other as your marriage begin today. Josiah, guard well your bride, who now commit herself to your self-keeping. Strive and make every effort to live at peace with her. Annalyn, do your best to strive to retain by your virtues the heart you have won by your graces, continually submitting to Him as unto the Lord. You have a major role to play in making a happy home. Josiah David at Annalyn,
Let not your voices lose the tender tones of affection. Let not your eyes forget the gentle rays they wore in courtship smiling days. You will find in your union an unfailing source of joy. Pwede nyo nang bitawan yung kandila, lagay nyo ulit sa pinaglagyan. Tapos dito na kayo sa gitna. Hilingin ko po ang magulang ni Josiah at ganoon din ni Annalyn, pakitayo po. Kasama si Lolo Pogi, pakitawag si Lolo Pogi dito. At saka mga ninong at ninang, tayo po'y mananalangin, hilingin natin ang pagpapala ng Diyos na igawad sa bagong mag-asawang ito. Tawagin ko mga ninong at ninang, dito kayo sa likuran nila at pagpipray natin sila. I-release natin ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Ito po. Tayo po'y mananalangin. Pwede kayong mag-bless muna kay Lolo Pogi. Ayan. Sige, bless muna itong dalawang to. Ayan. Okay. Samahan niyo po kami sa pananalangin ito ng pagsimula ng pagpapala, ang padaluyin ng Diyos. Sige po, hawakan niyo si Josiah at si Annalyn, papanalangin natin sila. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Father God in heaven, we thank you. Nakapatong ang mga kamay ng inyo pong mga anak na inihahayag. Dinideklara, Panginoon, ng pagpapala sa mag-asawang ito na lubos-lubos habang sila'y nabubuhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na simula ngayon at magpakailan-kailan pa man, ang pagpapala ay tanggapin ng mag-asawang ito na si Josiah David and Annalyn. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen and amen. Sige, kayo pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan habang ang mag-asawa ay nananatili sa pagkakatayo sa harapan. Hawak ang kamay, magtinginan muna, ngumiti na. Ayan, i-release ang mga kaba kanina. Ayan, wala nang kaba ngayon. Josiah David and Annalyn have openly declared and wishes to be united in this marriage. In the presence of God and before these witnesses have pledged love and confirmed the same. By each giving a ring and wearing, receiving it, and by joining hands together. I, Kennedy Enese, a minister of Jesus the Word Church, and legally authorized so to do by the laws of the Republic of the Philippines. I now pronounce that you are husband and wife, no longer two but one, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let me remind you that what God had joined together, let no man or institution separate. Palakpakan po natin ang bagong mag-asawa nito. Kaya panahon na para magpasalamat ka sa daddy mo. Ayan, thank you po kay Daddy tsaka Ayos na tumulong sa akin. Yan lang. Love you both. Thank you po, Mama, Papa, kasi nakarating po kayo. I love you po. Sige, hilingin natin magsalita yung lolo. Lolo, anong gusto mong sabihin sa bagong mag-asawa? Para sa bagong kasal na si Josiah kaya Annalyn, sana habang panahon ay huwag kayong magkaiwalay habang kayong bubuhay. Salamat. Ang sasabihin ko lang, you continue to embrace each other, embrace love. Maraming glitches pero the love covers
glitz. Continue in love. In Jesus' name. Yan. Enjoy nyo yung araw nyo ngayon and tuloy-tuloy tayo kay God. Ganun. Focus lang. Tapos, kahit anong mangyari, nandito lang kami ni Daddy. Para sa Sige, si Ninang Lalit, tawagin natin. Ninang Lalit. Gusto mo sabihin sa bago mag-asawa? So, yung umiyak. I love you, Kuya. Alam ko, biniling ka ng mami mo sa akin personally. Sabi niya sa akin, Tita Lalit, I'm ready. Kasi alam ko, hindi niyo pababayaan si Josiah at si Michelle. And I will never forget that day na nasa terrace kami, nag-uusap bago ako pumunta ng Australia. And I know na Mommy is very happy now kahit wala siya dito. Alam ko masayang masaya siya at natupad yung pangarap niya sa'yo, makapagtapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho at ngayon may babae ka ng minamahal at at the same time nandito si JD. So mamahalin ka namin, Kuya. Andito kami lahat para suportahan ka at ang iyong buong pamilya. So yun lang, Kuya, mahalin mo si Annalyn at si JD at tutulungan mo si Annalyn, ha? Hindi lang puro trabaho, Kuya. Okay, at puro laro. Okay, so I love you very much, Kuya. Nandito lang ako kahit malayo ako sa'yo. Pero ang pagmamahal ko sa'yo ay nandun palagi. Lagi kang nasa panalangin ko, kayong lahat ng pamilya ko. Every single day, naalala ko kayo sa panalangin. And I have seen how God is faithful and He never failed us. Even a single day, nandun ang kanyang covering, nandun yung kanyang protection, yung favor niya sa atin. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Yun lang po. Okay, hilingin natin isa sa parent ni Annalyn. Sino po ang... sige po, kayo po. Masasabi ko lang sa inyong dalawa, mahalin nyo lang ang isa't isa. Anumang pagsubok, pilitin nyo malagpasan. Huwag nyo pababayaan ng anak nyo. Yun lang. Okay, salamat po. Last but not the least, isa po sa tita niya kay Ate Rose inside. Isa sa inyo, liga rito. Gusto nyong pwede si Joby o sino man sa inyo. Liga. Ate Remy. Ayan, tawagan natin si Ate Remy. Ano po ang gusto nyong sabihin dito sa pamangkin nyo? Liga. Liga po. Dyan lang. Pwede po dyan. Total. Sige po. Liga, Ate Remy. Ako'y nagpapasalamat sa kanilang pagkaya sa amin kahit malayo kami at pagsisikapan po namin hindi sila makakalimutan. Maraming salamat po. Josiah David and Annalyn, may I remind you, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. All these blessings will come on you, accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds and lambs of your flocks. Your basket and your kneading dough will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out. Mamaya na yung kiss, pirmahan muna tayo ng
kontrata. Miss Resurrection Aquino para pumirma dito. Mrs. Telma Jose. Telma, ganito. J.K. Jose. Larina Jose. Okay, so pipirmahan ko na to. Ha? Beloved brethren, ladies and gentlemen, brothers and sisters, may I introduce to you the newlywed couple, Mr. and Mrs. Josiah David Domingo Jose. Sige, lakpakan ba natin sila? The match part. Josiah, you may now kiss your bride. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, Isa pa raw, isa pa you're raw. my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I hold you. You look so beautiful in white. Let's clap for them. Let's clap Down for to them. my very last breath. Yan. This day I'll check. Tayo na po tayong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let us pray. Lord, we thank you. Our Heavenly Father, we thank you for this moment, Lord, that we enjoy seeing miracle take place.
Thank you, Lord, for your love to each and every one of us, especially for Josiah and Annalyn. It is our prayer, Lord, as a church, congregation, as relatives and loved ones, we release blessing upon blessing to this wonderful couple. Pray for the covering of the blood of Jesus to be upon them, Lord, in the name of Jesus. Protect them against any works of the enemy, as well as giving them good health, together with JD, O God. Continue to bless their lives beginning today, Lord. Ikaw po ang siyang manguna. Salamat din po sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, naging saksi ng sumpaan ng mag-asawang ito. Kami po ay nagre-release ng pagpapala at magandang positibong buhay para sa mag-asawang ito. Magpapasalamat kami sa generosity mo that you have provided for us this place, Lord. May we continue to enjoy fellowship with one another, especially with this wonderful couple. Continue to guide us and be with us this entire event, Lord. God, we honor you, we bless you, and all God's people will say, Amen and Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The wedding ceremony is now concluded. We may now go and rejoice. God bless everyone. Ladies and gentlemen, once again, let's give a big round of applause, Pastor Cosme Jr. Tobias and Pastor Kennedy Jose. Everyone, please give them a big round of applause. And now, I'd like to request our pastor, let's have our pulse opportunity. Josiah and Mr. and Mrs. Jose, can you please on stage? Let's have our photo opportunity. Josiah. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Mailalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang